Kamusta mga tol? Nangyayari na nga, pinakaantay na trade no? Na-trade na si Kevin Durant sa Rockets. Sino ba ang nanalo at sino yung natalo sa trade na yan? Abay, tirahin na natin yan. Pero bago yan, atsyara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, ito muna yung detalye na nangyaring trade. Nakakuha na ng Rockets, ito nga si Tuklaw. Nakakuha naman ng Phoenix Suns, si Jalen Green-minded, si Bayabas, number 10 pick sa draft na to at 5 second round picks. O teka lang ha, baka sabihin nyo naman, aba tol, bakit namang isang first round pick lang ang nakakasama dyan? Eh yung ibang nangyaring trade dati, 5 first round picks ang nakakasama dun ah. Eh ang tanong ko sa inyo, sino ba ang kasama sa trade na to? Eh di ba si Jalen Green-minded yung kasama rito? Eh dun sa mga nakaraang trade kasi, puro role players lang ang kasama dun eh. Kaya ganun, tinapalan ng mga first round picks para maging fair yung trade. Eto muna ang stats ni Tuklaw sa nakaraang season ha. 26.6 points, 6 rebounds, 4.2 assists, 0.8 steals, 1.2 blocks, 3.1 turnovers, 52.7% sa field goals, taas eh no? 43% sa 3 points at 83.9% sa free throw. 62 games naglaro si Tuklaw last season mga tol ha. At itong nakaraang 4 na season si Tuklaw, consistent talaga, above 50% yung field goals niya at above 40% naman yung 3 points niya. Gaano ba kahirap gawin yung ganung percentage? Eto mga tol ha, si Chicken Curry sa buong karir niya, isang beses lang niya nagawa yung ganung percentage eh. Yung above 50% yung field goals at above 40% naman yung 3 points, isang beses lang eh. Pero ito si Tuklaw, 8 beses niya nagawa yung ganun sa karir niya ha. At yung sinasabi pa nila diba, 50, 40, 90 ano ba yan? 50% sa field goals, 40% sa 3 points at 90% sa free throw ha. 2 beses nagawa ng Tuklaw yung ganyan ha. So isang legit na score talaga at napaka-shooter talaga ito si Tuklaw. Malakas pa talaga yung kamandag niya ngayon eh, no? Mahilig nga na talaga ito lumipat palagi sa malalakas na team eh. Now, ito naman si Jalen Green-minded naman last season ha, 21 points, 4.6 rebounds, 3.4 assists, 0.9 steals, 0.3 blocks, 2.5 turnovers per game, 42.3% sa field goals, 35.4% sa 3 points, at 81.3% naman sa free throw. Pero mga tol, 82 games siya naglaro last season ha, at dalawang magkasunod na season na naglaro siya ng 82 games sa buong season. Pero consistent talaga yung field goal percentage niya mula rookie season pa lang niya mga tol. 4 na season na siya naglalaro, di ba? Yung field goal percentage niya palaging 41% o kaya 42% lang. At yung 3 points niya palaging naglalaro lang sa 33% hanggang 35% lang. Tapos ito naman si Bayabas last season, mga tol ha. 14 points, 3.7 rebounds, 1.7 assists, 0.8 steals, 0.2 blocks, 1 turnover, 42.9% sa field goals at 39.7% naman sa 3 points. 81.8% naman siya sa free throw. Etong huling nakarang 3 taon niya sa NBA, halos ganyan palagi yung stats niya eh. Tumaas nga lang yung 3-point percentage siya sa Rockets, naging 39.7% naman, pinakamataas na niya yun sa buong karir niya. At yan ang dahilan mga tol kung bakit isang first round pick lang ang nakasama sa trade na to. Kasi legit na mga players din naman talaga to, si Jalen Green-minded at si Bayabas, diba? 21 points per game si Jalen Green-minded, tapos 14 points per game si Bayabas. Pero syempre, ang lamang talaga ni Tuklaw sa kanilang dalawa, mas accurate talaga si Tuklaw sa kanila. Mas mataas sa kanila si Tuklaw sa field goal percentage saka sa 3-point percentage. Now, yung isang pinaka-importanting detalye na kailangan nyo malaman mga tol, eto oh. Eto si Tuklaw mga tol, medyo matanda na yan eh. 36 years old na yan eh. 17 years na siya naglalaro sa NBA. Si Jalen Green-minded naman, 23 years old pa lang, bata pa lang eh. At meron na siyang 4 years experience. At itong si Bayabas naman, 29 years old na si Bayabas ha. At 8 years experience naman. So bakit ba napaka-importante niyang detalye na yan? Eh kasi mga tol no, 36 years old na nga ito si Tuklaw. Ang tanong natin dyan eh, ilang taon pa ba maglalaro si Tuklaw sa NBA? Si Lola Brown mga tol, takwaris na, naglalaro pa eh no? Ganun din ba yung mangyayari kay Tuklaw? So kung tatandyahin natin, siguro hanggang 40 years old maglalaro ito si Tuklaw. Di syempre, meron na lang siya nalalabing 4 na taon sa karir niya. Samantalang sobrang bata pa rin Jalen Green-minded eh no? 23 years old pa lang. Kasi ba yun mga tol ha? Ibig sabihin, posible maging mas malaking asset pa nga eto si Jalen Green-minded after 4 years. Samantalang wala na, malamang retirado na si Tuklaw after 4 years. Tapos ito naman yung kontrata naman si Tuklaw mga tol, nasa dulo na siya ng 4 years contract niya ha. Next year, unrestricted free agent na ito si Tuklaw. Yan, big deal talaga yan mga tol eh. Kasi pwedeng umalis na lang basta-basta ito si Tuklaw, diba? Nang walang kapalit kahit sino ha. Pero yun, pwede naman siyang offeran ng Rockets ng 2 years contract extension, $124 million. So isa talaga to sa mga reason mga tol kung bakit parang mas konti talaga yung nakuha ng Suns para kay Tuklaw na isang legit na star margarine. Sugal to para sa Rockets kasi mga tol eh no? Kasi kung biglang umalis nga ito si Tuklaw next season, edi parang nagtapon na lang sila ng mga pinamigay nila, diba? Walang kapalit yung mga yun. Parang tinaya mo sa Pacers, si Jalen Green-minded, si Bayabas, yung 10 pick at 5 second round picks, kaso lang natalo yung Pacers sa finals, edi sardinas ka ngayon, ganun.
While ito namang si Jalen Green-minded mga tol, kakapirma pa lang niya sa Rockets na rookie contract extension. 3 years, $106 million, and laki, no? Painom ka naman tol. Pero player option naman yung pangatlong taon ha. Tapos itong sa Bayabas naman, meron pang natitirang 2 taon sa foreign contract niya ha. Mga $20 million naman kada taon. So itong dalawang players na nakuha ng Phoenix Suns kapalit yung Tuklaw, pareho itong at least 2 taon pa ay nasa kontrata nila. At syempre yung 10 pick, guaranteed rookie contract na naman yun, di ba? Kapag gano'n sa first round, normally yan nangyayari, 2 years yung guaranteed sa contract, tapos team option naman yung 3rd year tsaka 4th year. Nagagets nyo ba yun mga tol? Ibig sabihin, kung sakaling hindi mag-work itong mga bagong player ng Phoenix Suns, meron pa silang time para makabawi, di ba? Para maibenta nila itong mga players na to para makakuha ng ibang assets. So ibig sabihin, ng Phoenix Suns pwedeng meron pang bawi, ang Rockets pwedeng wala na talaga kasi pwedeng nga biglang umalis na sa Tuklaw next year no? Gets nyo ba yun? Tapos kung fit naman sa team ang pag-uusapan natin, actually gusto ko talaga itong ginawa ng Rockets mga tol ha. Bakit kanyo? Kasi kung titingnan natin ang roster ng Rockets ngayon, eto ha, malamang ang maging first five ng Rockets ngayon ganito. Sila Sengun sa sentro, 6'11", si Jabari Smith Jr. sa 4, 6'10", si Tuklaw sa small forward, 6'11" din, si Amen Thompson sa shooting guard, 6'7", at si Van Vliet naman sa point guard, 6 eksakto. Ano napansin nyo doon mga tol? Triple tower yan, di ba? Triple tower yan eh. Di ba ang ganda niyang ganyan? Pero kung shooting ang pag-uusapan natin dyan sa tatlo na yan ha, 43% sa 3 points, Tuklaw last season. 35% naman sa 3 points, si Jabari Smith Jr. last season. Pero tumaas pa yun ng playoffs ha, naging 45% ha. At tapos itong Celestine naman mga tol, kadalasan sa ilalim nagkatrabaho tong batang to eh. 23% lang siya sa 3 points last season, pero 49.6% naman sa field goals kasi 66% na tinitiro niya sa loob lahat eh. At 56% doon pumapasok. So anong nangyari ngayon, meron ngayong kasama si Sengun na dalawang matangkad na player na merong tira sa 3 points. Kahit siguro pag sabay-sabay nila yung tatlo na yan, pwede no? At kung gagawin nila yan mga tol, malamang palagi magkaroon ngayon ng mismatch kay Jabari Smith Jr. Diba? Kasi syempre ang priority ng depensa, sino ba? Si Tuklaw syempre priority dyan. Kaya tingin ko, lalong lalabas ang laro ng Jabari Smith Jr. kapag nakasabay na niya sa loob, ito si Tuklaw. Kahit siguro si Sengun, makikinabang dito mga tol no? Kasi mas makakapagtrabaho siya ngayon sa loob kasi malabong iwanan ng defender to si Tuklaw sa labas para tumulong sa loob. So mas luluwag ngayon ang loob. At tapos, syempre, malaking tulong din niya sa depensa at sa rebounds, di ba? Syempre naman, matatangkad na players siya mga yan eh. Si Tuklaw mga tol, hindi naman talaga to sobrang solid na defender eh. Pero pwede na, okay naman na defender eh. Tuklaw na yan eh. 0.8 steals tsaka 1.2 blocks per game pa nga last season eh. At tingin ko, hindi rin naman to magkakaproblema kina Van Vliet tsaka Amen Thompson, di ba? Kasi hindi naman buhay yung mga yun eh. So kung fit lang sa first five ang pag-uusapan natin mga tol, tingin ko walang magiging problema ang Rockets dito kay Tuklaw. Ang gusto ko actually makita rito, eto eh. Yung sila Sengun yung magbibigay ng screen kay Tuklaw tapos sila dalawa yung magpipick and roll, diba? Kasi malakas ang kamandag ni Tuklaw. Magnet talaga ng depensa ng Tuklaw na yan eh. Tapos ang posible malilibre sa roll, sino? Sila Sengun, ako po. Malaking problema talaga yun para sa depensa. Ito, pruweba mga tol. Ito, diba, sa Brooklyn Nets, ang kasama niya doon, sino? Si Pancit Claxton, diba? Noong kakampi ni Pancit Claxton, si Tuklaw mga tol, 12.6 points per game. Ito si Pancit Claxton. Tapos yung field goals niya napakataas, 70.5% sa field goals. Pero nung nawala si Tuklaw, ano nangyari? Naging 56.3% na lang sa field goals last season. Nagagets nyo ba yun mga tol ha? Kung si Pancit Claxton yung napapasahan si Tuklaw sa mga pick and roll, paano pa kaya kapag ito, sila Sengun yung papasahan sa pick and roll? Masakit sa ulo yun, di ba? Pero tingin ko mga tol tingin ko hindi pa tapos ang Rockets sa mga trades na to kasi kailangan pa talaga nila ng mga pamalit na players, di ba? Sa ngayon kasi ang pamalit nila sino ba? Si Akuman tsaka si Tari Eason na lang kasi last year kasama sa bench galing si Jabari Smith Jr. kaso lang mapopromote na tumalamang sa first five eh. So kailangan pa nila ng at least isa pang solid na player, di ba? Unless na lang kung i-develop na lang nila yung pangatlong pick nila noong nakaraang draft, si Rich Shepard. Tapos ito sa Phoenix Suns naman, ako po, napakaraming guards no? Si Jalen Green-minded, si Booker T, si Batang Hamog, tsaka si Brad Bilbil. Apat yan na shooting guard Pero lately, di ba, ginagawa ng Phoenix Suns, pinagpo-point guard nila, ito si Booker T. Pero tingin ko mga tol, hindi pa rin tapos mag-trade ng Phoenix Suns dito ha. Malamang, subukan nilang i-trade si Brad Bilbil. Pero ang problema, meron no trade clause, yung hype na yan. So gusto mo talaga siyang alisin ng Phoenix Suns? Parang oo mga tol no? Based sa mga balita ng chismosa kong kapitbahay. Pero malabo nilang matrade to, so malamang kung alisin nila ito, malamang buyout ang mangyari dyan. Pero kung ako ang masusunod mga tol hindi ko aalisin sa Phoenix Suns yan Ang gagawin ko dyan, eto, magsasabay-sabay ko yung mga tatlong guards na yan. Si Booker T sa point guard, si Jalen Green-minded sa shooting guard, si Brad Bilbil sa small forward, at tapos si Bayaba sa power forward, at tapos si Nick Richards naman sa sentro. Pero parang malabo mag-champion yung lineup na yan no? Parang kulang talaga So expect nyo talaga mga tol, malamang hindi pa tapos mag-trade ang Phoenix Suns. Posibleng trading kagad nila si Jalen Green-minded at si Bayabas, diba? Pero tingin ko din nila gagawin yun Kasi yung kontrata niyang dalawa na yan, nagbibigay sa kanila ng flexibility kapag kailangan na nila mabigay ng extension para kay Booker T.
So yun mga tol, no, ang tanong, sino ang nanalo tsaka sino yung talo sa trade na to? Para sa akin mga tol talo talaga ang Rockets dito Ang dami dyan nagsasabi, maganda move daw talaga yung ginawa ng Rockets no? Pero para sa akin mga tol, talo talaga sila dito Ang laking sugol kasi nitong ginawa nila. Siguro kung mag-champion sila next season, yun lang talaga, dun lang sila mananalo sa trade na to Pero kapag hindi sila nag-champion in the next 2 seasons talo talaga sila dito. Kasi nagmadali talaga sila dito para sa akin Pero siguro kasi mga tol, siguro naisip ng Rockets no? Kailangan talaga nila ng isang legit na player para makalayo naman sila sa playoffs. So hindi mo na talaga sila masisisi Kagaya na ginawa ng Raptors kay Android number 2, naalala nyo ba? Sumugal sila doon, di ba? Isang taon nga lang naglaro si Android number 2 doon Pero nag-champion naman bigla. So ang tingin ko talaga dito, Phoenix Suns talaga ang panalo sa trade na to. Bata pa kasi si Booker T, di ba? 28 years old pa lang yan So meron pa talaga time ang Phoenix Suns para mag-rebuild ng konti around Booker T. At nakakuha naman sila ng dalawang player na halos kaedara ni Booker T. Pero syempre, mas tatagalan siguro bago sila mag-champion sa ginawa nila nito, di ba? Pero malay mo naman, okay nga, puro bata din, biglang champion Okay na pang himagas, maglagay mga hater tuklaw.